Ayun mga ka-business, mapagpalang gabi sa ating lahat. So, ayan. Ako muna ang mag-vlog ngayon kasi mga ka-business, si Entoy, masakit yung likod niya tapos nilalagnat siya. Trangkaso, di ko alam, parang tatrangkasuhin. Kahit ako naman mga ka-business, sakit din ang ulo ko. Tapos yung sipon ko tumutulo talaga siya. Kaya ngayon, yun, ako muna ang mag-vlog. At nga pala, pumunta dito si Papa Dins kanina. Di alam ni Intoy kasi dito siya sa kwarto na yun, sa mga pakaramdam. Nilot ko din siya kanina ng yung ipikasent na maanghang. So, ayun. Iinom na din siya. Iinom pa lang siya ng gamot mga ka-business kasi ngayon lang naman to, ngayong araw na to, kasi kahapon okay naman ako talaga. Kahapon okay din ako, nung gabi lang siya nag-umpisa. Ang sakit talaga sa ulo, kahit hanggang ngayon ang sakit ng ulo ko. Pati si Intoy, hawawa na kami, si Pon, pati si Kenzo. So ayun mga ka-business, painumin ko lang muna ng gamot si Intoy. Tsaka bumili din ako ng ano dito, yung pamangkin ko. Kisuyuan ko bumili ng ng itong salon pass para ilagay sa likod niya. Ito, madami naman to, malaki. So ayun. Tay, inom ka muna ng gamot. Naglinis din siya dito mga kabisi, si Intoy. Nakasama nga ata yun sa vlog namin nung nakaraan na dito siya naglinis sa loob ng kwarto, tapos ako dun sa kabila. Kasama ata yun sa vlog. Pero yun, okay pa siya dun. Di pa masama yung pakaramdam niya. Ngayon lang, ngayong araw na to. So, lakas kasi ng ulan to. Sobrang init, tapos ganyan. Uulan ng malakas, tapos titigil. Iinit na naman. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag tayong magpapaano. Na sakit, magkasakit, kasi ang dami nating kailangan gawin sa life, sa buhay. Wala akong malagyan ng camera. Dito lang kami sa kwarto mga ka-business kasi dito lang po ko lang itong camera. Alaksan yung binili sa kanya mga ka-business kasi masakit din yung katawan niya. Tayo. Tayo. Hinatid niya pa kanina yung pamangkin niya kasi galing dito. Ako din, ang sakit din ng ulo ko mga ka-business Kayo po, kumusta po kayong lahat? Ayan. So kung sakit ba? Saan ba masakit? Ilagay ko sana to para mag yung lamig sa likod mo. Itong dalawa. Dito sa likod. Saan? Dito. Ano? Likod ko. Saan? Dito? Dito mo. Itong salon pass. Kasi ito din ginagamit ko mga ka-business kapag masakit talaga yung ulo ko. Meron pa naman.
So, ayan mga ka-business, paano ko ba ito simulan? Diba, kahapon yung vlog namin, si Intoy nag-vlog, hindi ako kasali. Napanood ko yung vlog, tsaka binasa ko yung mga comment, mga ka-business. Sa totoo lang, andun na ako na syempre masasaktan ako para sa asawa ko. Kasi madami kung ano-ano pinagsasabi ng iba na hindi naman dapat, hindi naman tama, ganun. May masabi lang. Doon, yung iba naman, salamat kasi naiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan namin ngayon. Yung mga comment na nakakapag-encourage mo sa amin na ituloy lang kung ano yung nasimulan. Pero yung iba naman, halos kung ano-ano nang sinasabi, halos tapakan na yung pagkatao. Below the belt na ba yung mga sinasabi? So, yun sabi ko ako na nagsabi kay Intoy na huwag ka na magbasa ng comment kasi opo, aaminin po namin mga kabisnes, nasasaktan kami sa ganun mga comment ng ibang tao na hindi maganda. Ganyan. Anuhan ka lang ng parang may makita lang sa'yo na hindi nila gusto kung ano-ano nasasabihin. Parang tinatapakan na yung pagkatao mo. Ganyan. Basta may masabi lang. Yung mga ayaw sa amin yan. Hindi naman talaga natin pwedeng sabihin na magustuhan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Ganyan. Lalo na ngayong mga nanonood. Hindi naman lahat ng taong kilala tayo, gusto tayo mga ka-business. Ganun yun. Ganun yung buhay. So ngayon, gusto ko lang, syempre mga ka-business yung asawa ko. Hindi naman pwede na siya lang yung ano ba tawag dito? Kung ano yung pinagdadaanan ba, hindi pwedeng siya lang, dapat ako din, kasi mag-asawa kami. Sa hirap at sa ginhawa, dapat magkasama kami. Sa saya, sa lungkot, sa lahat ng pagkakataon, dapat magkasama kami, mga ka-business. Yan lang sa akin. Sa nangyayari ngayon sa amin, sa totoo lang, hindi po talaga namin po ginusto. Walang may gusto sa ganitong nangyayari. Sino ba naman ang gusto na mapasama ka, di ba? Sino ba naman yung taong gustong may kaaway? Sino ba naman yung taong gustong hindi wala kang peace of mind, gano'n. Siyempre lahat tayo mga kabisnes gusto natin na may peace of mind tayo, ganyan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Alam ko naman po yun na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya lang. Darating at darating talaga sa buhay natin yung problema, yung lungkot, ganyan. Hindi natin maiiwasan na wala tayong problema, ganyan. Kasi wala namang taong walang problema siguro. 'Di ba? Kaya ayun. Magpakatatag lang. Madami naman nagko-comment na magpakatatag kayo. Kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao na masama tungkol sa inyo. Gawin nyo yung inspiration para mas maging matatag kayo. Ganyan. Doon, salamat po sa inyo na pinapalakas yung loob namin. Ayan. Kaso yun nga, hindi talaga maiwasan kahit na matatag ka. Sabihin mong matatag ka na. Kapag dumaan ka talaga sa problema, pag may pinagdadaanan ka talaga, hindi mo alam kung kakayanin mo o hindi. Ayun, gusto ko lang sabihin sa mga basher dyan na gustong nakikita na nasisira kami. Masayang-masaya na makita na bumabagsak yung pamilya namin.
Sana lang hindi mangyari sa'yo yung kung anong nangyayari sa amin, sa buhay namin. Sana lang talaga. Kasi malay mo, hindi natin alam yung kakayahan ng bawat isa, di ba? Na yung iba kasi kapag nanghina, may gusto nilang gawin. Yung iba, gumagawa ng paraan, mabilisang paraan para makalimutan yung problema. Hindi hinaharap yung problema. Kapag sa madaling salita, yung iba nagpapakamatay, ganyan. Yung hindi nila kinakaya yung problema, mabilis ang solusyon, magpakamatay na lang para wala nang isiping problema. Ganun ba? Sana man lang dun sa mga hindi nakakaintindi, sa mga nagagalit, isipin nyo naman po na kahit na matatag na yung isang tao, paano na lang kaya kung hindi niya kayanin yung problema? Ano po sa tingin nyo? Paano pala kung maisipan ng isang tao na pag ano na ako, gusto ko na lang mawala dito sa mundo? Anong sasabihin mo kapag nawala na yung taong kinaiinisan mo? Magsisisi ka. Kasi wala na, ganon. Yun lang sa akin. Wag naman sanang dumating yung panahon na kahit matatag ka, matatalo ka ng problema mo. Kasi meron kasing mga taong ganyan, mga ka-business na akala mo ang tibay na, ang tatag na, pero kapag dumating pala yung problema na hindi niya kayanin, iba yung pumapasok sa isip niya, ganyan. Kaya sana maging tayo sa mga komento natin, maging maingat po, kumbaga. Hindi naman po namin kayo pinagbabawalan na mag-comment kayo dyan. Naka-open nga po yung comment section So, may po kayo, may kalayaan po kayo na mag-comment kung ano yung gusto, kung ano yung opinion nyo sa bawat vlog na ina-upload namin. Malaya po kayo kung ano yung gusto nyo sabihin, opinion nyo ba? Kasi may karapatan naman po kayo. Pero sana lang mga ka-business, huwag naman po sana yung hindi ko po nilalahat hindi ko po nilalahat. Wag naman po sana yung halos, kumbaga sa comment mo pa lang, parang nakakamatay na, ganun ba? Meron kasi akong nababasang ganun, na sobra na ba? Opo, karapatan nyo po na mag-comment kasi nga nag-vlogger kami, nag-vlog kami, so naka-public yung buhay namin, ganyan. Di po namin kayo binabawalan mag-comment. Ang sa akin lang, maging maingat po tayo kasi yung tao lang din naman kami, mga ka-business, at may mga nagsasabi dyan na tao lang din yan naman sila at nasasaktan. Totoo po yun. Nasasaktan din naman kami. Kaya sana lang talaga pag-isipan po muna natin bago tayo mag-comment. At saka pagkatapos po ng video bago tayo mag-comment. Kasi yung iba, nakita lang yung thumbnail, nakita lang yung title, comment na agad-agad ng kung ano-ano. 'Di ba? Kagaya nung nabasa ko nung mga nakaraang vlog namin na kung ano-ano na sinasabi. Meron ng syunga-syunga, tanga-tanga, bobo, ganyan. Kung ano-ano pa na hindi na dapat ba na sabihin sa kapwa-tao, kapwa niya Pilipino, ganyan. Kasi wala naman kami ginagawang masama sa inyo. Nagkakamali kami, syempre. Lahat naman tayo nagkakamali. 'Di ba? Sino bang perpekto sa atin? Sino bang hindi nagkakamali? Sino ba laging tama? Meron ba na lahat ng desisyon tama? Kayo po, baka may kilala kayong ganun na wala siyang nagiging mali sa buhay niya. Lahat ng desisyon niya simula pagkabata tama. Meron po bang ganun? May kilala po ba kayong ganun? Diba? Kahit yung presidente nagkakamali ng desisyon. Kaya ayun lang.
Halika, ilagay ko to. Ilagay ko to. Wala kasi tayong gunting. Yung gunting namin nasira. Maliit lang yun. Mapurol pa. Anong ba? Piraso. Isa, dalawa na lang to. Malaki. Hmm. Ate, yung labo. Ay, nako. Sumasakit yung ulo ko. Salamat sa lahat ng nagmamahal, sumusuporta sa amin. Yan, sa aming lahat. May nag-comment nga kung may nabasa ako na nagsabi siya na kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mong idamay si Intoy tsaka si Nika. Kung may problema ka sa buhay mo, huwag mong idamay. Kasi sa amin siya naggalit eh. Yung comment, dagdag daw kami sa problema niya. Di naman po namin sinabi na problemahin niyo po kami mga ka-business. Kasi tao lang din naman kami. Nagkakaroon din kami ng mga sarili-sarili namin problema. Tsaka sana lang mga ka-business, sa mga nagko-comment na basher na ayaw sa amin, please lang po, wag niyo po kaming ikumpara. Wag niyo po kaming ikumpara sa mga taong kilala nyo o gusto nyo na kung ano yung ginagawa, ganyan, kumpara sa amin, sa nangyayari sa amin, wag naman po. Kasi iba-iba yung kaalaman, yung kasanayan ba ng bawat isa sa atin. Hindi naman porket kaya nung isa, kaya ko na, di ba? Di porket alam ko, alam niya. Diba? Ikaw, yung nag-comment na yun, ikaw, kung ano ba yung alam ni Intoy, alam mo? Diba? Kung ano yung kaya ni Intoy, kaya mo? Tanungin nga kita. Huwag ganun. Opo, nakakatulong po kayo. Hindi ko po yan tinatanggi. Nakakatulong po kayo sa panonood. Pero, ayun, pasalamat kami dun. So, ayun mga kabisis, hatiin ko lang to. Wait lang po para mailagay ko na sa likod niya, tsaka dito sa sentido. Pati ako nga din masakit yung ulo ko. Kanina pa to, simula kaninang umaga pagising ko. Sakit ang ulo ko. Wait lang po mga ka-business. Yeah. Kutsilyo na lang gagamitin ko kasi wala kaming gunting. Ito yun. Dito na ako. Ako na maglagay. Maglagay din ako. Ito naman, jacket lang. Magpumot ka na lang. Ano po, magpapa. Naulanan din kasi siya mga ka-business kanina. Pero naligo naman agad. Naligo din naman agad kami. Ito lang, ang sakit nito. Wait lang tayo ako din. Kahit pa paano nababawasan yung sakit. Ganyan. Parang lumalamig talaga yung yung ulo ba. Saan to eh? Sakit nito. Liit na lang po ito.
Hindi yung pagkas-tas lang. Ba, naglagay ko na. Pagkakaroon mo. Hindi ko pinang. Tapos dito. Ito. Dito. Ayan. Ayan mga ka-business. Patuloy ko lang. Nalulungkot talaga ako mga ka-business. Nalulungkot talaga ako para kay Intoy. Kasi kilala nyo naman si Intoy, di ba mga ka-business? Kung ano yung pagkatao niya ba. Kung anong klase siyang tao. Ganyan. Pero ngayong mga nagdaan, parang iba yung Intoy ngayon. Compare nung mga nakaraan noon. Ay, naku. So, ayun, mga ka-business. Ulitin ko lang po. Naging maingat po tayo kung ano yung gusto nating sabihin sa kapwa natin. Yun lang. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan
isang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadana ka kay marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo.